Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Gospel of Luke chapter 9 verse 23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang hamon ng totoong Kristyanismo. So nowadays, marami pong mga Kristiyano ang very weak sa kanilang commitment sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Bakit nga ba? So, ang nakikita ko pong unang-unang dahilan po dyan ay marami sa atin ang hindi nakakaunawa ng sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ano po? Kumbaga, pupunta tayo sa simbahan, kilala lang natin si Kristo bilang bugtong na anak ng Diyos, alam natin yung ginawa niya sa krus, pero hindi natin nakita yung epekto nito at yung kapangyarihan nito sa ating buhay. Ano po? Kasi yung ating born again experience, napakahalaga po niyan. Kulang po yung pasasalamat, pagsamba, maging yung ating paglilingkod, ano po, sa ginawang pagtubo sa atin ng Panginoong Hesukristo at yung gagawin niya pa sa ating mga buhay, ano po. Kaya alam niyo po kung naunawaan lamang ng marami yung kapangyarihan po ng pagliligtas na ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, dapat po abot-abot talaga yung pasasalamat at paglilingkod natin sa Diyos. Number 2 po, maraming mga Kristiyano ngayon kaya weak yung kanilang commitment ay yung lack of self-denial ang dahilan. Labis yung pagpapahalaga sa sarili. Ano po, kaya yung iba, tapatin na natin yung ating sarili, tamad ipamuhay yung kanilang Christianity. Kasi sa panahon natin ngayon, komportable na maging Kristiyano. Magaganda na yung ating mga simbahan, ano po, at hindi na nape-persecute yung mga Kristiyano, ano po. Kaya minsan yung simpleng commitment na dadalo sa gawain, pagkalinggo o sa prayer meeting o di naman kaya sa mga Bible study, tinatamad pa tayo. Ano po? Kaya alam niyo po, hamon sa atin yung sinasabi po rito na dapat po i-deny natin yung ating sarili, ano po, bilang pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Pangatlo po, napapansin ninyo, marami sa ating mga Kristiyano kulang po doon sa ating pakikipaglaban sa ating pananampalataya. Ano po? Kadalasan kinahihiya natin yung ating pagiging Kristiyano. Daig tayo ng ibang paniniwala. Yung ibang paniniwala mamamatay sila doon sa kanilang pananampalataya o paniniwala. Pero nowadays, yung mga Kristiyano nahihiya na. At marami sa atin ikahihiya ng Panginoon sa huling araw. Sabi po rito sa verse 26, dahil ikinahiya natin siya dito sa lupa. Ang mga Kristiyano ngayon takot na na ipahayag yung mabuting balita. Marami na ngayon ang hindi naglilingkod sa Diyos at marami na rin ang natatakot mag-evangelize. Kaya yun po, isang dahilan po yun kung bakit po napaka-weak na ang commitment ng maraming Christians ngayon. Ano po? Panghuli po, ito po yung sinasabi rito na dapat po kung susunod tayo sa Panginoon ay sabi diyan, you must follow me daily. Ano po? So, ibig sabihin po nito, ang obedience natin sa Lord dapat po ay daily. So, hindi nyo napapansin yung word yan, ano po, na daily. Kadalasan alam lang natin, sumunod tayo sa Panginoon. Pero ang ibig sabihin po niyan, daily dapat po sumusunod tayo sa nais ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang Christian life po dapat consistent. Ano po, hindi po yung pabago-bago ka. Ano po, minsan active ka, minsan hindi. Minsan sumusunod ka, minsan sumusuway ka. Hindi po ganoon. Ang sabi ng Panginoon, you must follow me daily. So makikita niyo po ito ang hamon ngayon na dapat makita sa buhay ng maraming Kristiyano. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Pinaalalahanan mo kami ng totoong Kristyanismo pala ay malalim ang aming commitment sa paglilingkod sa iyo, Panginoong Hesus. Dapat po taglayin namin yung malalim na pagkaunawa sa iyong sakripisyo na ginawa
para sa amin upang bigyan lamang kami ng bagong buhay. Dapat makita na namin na ang buhay na ito na ibinigay mo sa amin ay ialay na namin sa iyo. Dapat makita namin na dapat sa paglilingkod sa iyo ay willing kaming magsakripisyo, lalo na sa pangangaral ng mabuting balita sa pagpapakilala na kami Kristiyano. At dapat din lumalim kami sa pagsunod, lalong-lalo na pinaalalahanan mo kami na dapat ang pagsunod namin ay sa bawat araw ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.